Hello guys, welcome back to my channel. This is Roderick Cruzabala and dito tayo sa Dubai, dito tayo sa isang park, and alam naman natin na pag tayo ay malapit sa nature, for me, I feel closer to God pag nasa nature tayo. But of course, God is everywhere and anywhere and every time and all the time. So this is my vlog, this is my new vlog para sa Miss Universe Philippines 2025. Alam naman natin na confirm na mga confirmed contestants, official contestants ng Miss Universe Philippines 2025. And marami tayong mga nakikita ng mga potentials, mga newbies, at mga talagang veterana. Ilan yung mga napipili natin na veterana, newbies, at mga talaga namang may potential. Sinabi kong potential kasi hindi sila nakita pa before. For me, just correct me if I'm wrong kung may meron akong mamimension mamaya na nakita nyo na before sa national o sa international. But para sa akin, ito yung video natin para sa mga veterana, top veterans, top newbies at mga top na candidates na may potential sa Miss Universe Philippines 2025. And yun na nga, nagbabalik tayo sa aking channel dito sa Roderick Cruzabala. Everything about pageant. I made a list, to be honest, para hindi tayo magkamali sa mga sasabihin natin. Unahin muna natin yung ating potential pala. Okay? So yung mga potential, sila yung mga potential candidate na pupwedeng ma-hone pa, pupwedeng ma-develop pa, and pupwedeng mag-play sa mga international pageant. Or siguro national muna. But Benguet is Pinay na Pinay. Alam naman natin, marami din tayong mga nakikita na mga post na pinipraise siya, na napupuri siya, na nakikita na may potential talaga siya. And Pinay na Pinay, yung ganda talaga niya, ang liit ng face, maganda rin naman ang katawan. But of course, this is just for me. Malay mo, mag-excel talaga sila sa national or sa finals ng Miss Universe Philippines 2025. Isunod natin yung newbies. Okay, so newbies, again, disclaimer again, hindi ko pa sila nakita sa national at sa international, but correct me if I'm wrong. Okay, so unahin muna natin si Miss Pasay. Maganda, mestiza, at communication skills, I believe she has this beautiful, of course, commanding communication skill. She is matangkad, Inglesera, syempre. She is, I think, has the potential and pwedeng mag-excel. Bohol is also one of the parang malakatriona yung dating. Okay, so hindi siya slim, hindi siya slender, but she has this beautiful body na voluptuous. Okay, yung kanyang downfall is yung kanyang katawan. I think kung talagang gustong-gusto niya talagang manalo, kung sakali manalo siya sa national, dapat kailangan talaga naman. Hello guys, so ayan, nagbabalik tayo. Lumipat tayo kasi merong ibang lahi na tumabi talaga dun sa inuupuan natin, and medyo maraming mga damo-damo, mga dahon-dahon, and doon siya nagkukuskos, nililinis niya yung uupuan niya, and then she realized and she asked me if I or she is disturbing me, and of course I said no, para naman gentleman tayo ng konti. Yun, susunod tayo yung ating sa iba sa mga newbies. I believe that Laguna is also beautiful. Malakas talaga yung dating niya. She has this international appeal, in all honesty, considering that she is an international model. I mean, nag-model siya internationally, but she is a model based in the Philippines. Okay, she is half Indian, and just like I said in my previous vlog, if ever manalo siya ng Miss Universe Philippines 2025, she will be the third half Filipina, half Indian na magre-represent ng Pilipinas sa Miss Universe. Okay, balikan muna natin si Bohol. Kung sakali na talagang manalo siya, kung gusto niya talagang manalo sa international, I believe that kailangan ngayon pa lang mag-prepare na siya physically, dahil alam naman natin na mas kinukuha, napapansin talaga sa international, yung talagang ready yung physical. Okay, super sexy, alam mo yon, yung wala kang mapipintas, to be honest. Just like fans na lang is pipintasan ka, diba? So paano pa yung mga judge? Hindi natin alam kung ano talaga yung criteria na hinahanap nila, but looking back sa mga previous winners, talagang mga sexy ang mga hinahanap nila, diba? So yun, veterans naman, pag-usapan natin yung veterans. Sino yung mga veterana? Ito yung mga veterana na mga sumali na sa national, tapos sa international, tapos may mga napatunayan, especially meron na silang mga napanalunan internationally, nag-runner up, at meron pang winner. Umpisa natin si Sultan Kudarat. Sultan Kudarat was Binibining Pilipinas 2022. Just correct me if I'm wrong kung anong year
year siya, but binipining Pilipinas Globe. And then nag-compete siya sa Miss Globe pageant kung saan napasali siya sa top 15. Okay, so Chelsea Fernandez, representing Sultan Kudarat, is being considered as, of course, one of the heaviest and the strongest contestants ng Miss Universe Philippines 2025. Para siyang previous winner na nag-attend ng press conference. Okay, ang ganda ng styling niya dun sa press conference. If ma-maintain niya yung aura niya nung press conference, I think that she has this beautiful, strong potential. Next is Siniloan Laguna. Siniloan Laguna is a previous Miss Earth Philippines 2023 and Miss Earth 2023 first runner-up or Miss Earth Air. Okay, so considered siya as first runner-up. She is beautiful, sexy, Coca-Cola body, matalino. She has this beautiful, flawless, soft, beautiful skin na po pwede talagang maging model ng mga pampakinis. But I believe and I can see, I don't know kung ano yung nafe-feel ko, na parang walang kulang. I cannot say na may kulang sa kanya, but I think na parang may sobra or something. I don't know, medyo siguro intimidating yung itsura niya o yung dating niya, but I'm not saying na intimidating talaga siya. But just like I said, yun lang, para lang sa akin, this is just my own opinion, my personal opinion. Quezon Province, Atisa Manalo, I think that she is ready. She said during her last interview sa isang blogger is mas relax siya. Okay, which nakikita naman natin talaga na relax siya, talagang parang hindi na siya ganun ka fierce and everything, but still umaasa ako na sana sa mga activities, sa mga upcoming activities, challenges, sana aariba siya. And yeah, so sana mas talagang mag-relax siya at sana makuha niya, in all honesty. Diba, alam naman natin na medyo mapangit or pangit yung kanyang naging journey sa inaugural edition ng Miss Cosmo International. Hoping tayo lahat na siya yung manalo, nakaunaw ng Miss Cosmo, but unfortunately hindi. But kahit sinabi niya before na hindi na siya sasali sa beauty pageant, we are so happy na talagang sumali siya ulit at for the last minute talaga nung contract signing and the day before ng press presentation or press conference ay nakita natin siya and maraming talagang sumusuporta sa kanya na natuwa. Alright, so Muntinlupa, Winwin Marquez, hindi ko alam kung ano yung masasabi ko sa kanya. Of course, she is beautiful. She was Reina Hispano-Americana 2017 and kauna-unahang Reina Hispano-Americana winner para sa Pilipinas, but hindi ko masabi na parang nadadala ba ako ng kasi pinsan siya ni Michelle D at dahil artista siya at dahil nanalo siyang Reina Hispano-Americana. I'm not really sure if she has this very strong chance or parang alam mo yung ibang years like Catriona, alam mo na siya yung mananalo, di ba? But for Winwin, hindi mo alam kung ano sasabihin mo kung sure na ba talaga siya dahil siya yung pinsan ni Michelle. But para kasing parang nagiging bias tayo kung sasabihin natin na yes, she could be the winner because pinsan siya ni Michelle and meron siyang makinarya to support her international journey. It could be possible, but if we are going to look at every angle, I think that meron pa talagang mas maganda sa kanya, na mas deserving sa kanya. But just like I said, isa lang ako sa fans, isa lang ako sa mga nagko-comment or mga sabihin na natin critic, basher, but I'm not bashing. I actually like her, but I'm not really 100% sure kung siya ba yung pinaka-strong sa batch na to. Okay, last but not the least is walang iba ko hindi si Taguig. Okay, so Taguig is the same as Sultan Kudarat. She was so beautiful, Pinay na Latina, na morena, na super sleek, super talagang alam mo yung made up yung itsura niya nung press conference or press presentation. Sana ma-maintain niya yung aura niya nung press conference and she could be really one of the strongest candidate. But just like I said, again, this is just my personal opinion. Pwede sinasabi ko na yung newbie or yung potential is just potential or newbie, but hindi natin alam, baka sila yung manalo, isa sa kanila yung manalo. But the veterans, of course, being veterana sa beauty pageant, pwede talaga na sila o isa sa kanila yung manalo. I just hope na sana yung mga veterana is meron silang makuha kahit hindi man sila yung manalo, for example, 'di ba? Hindi sila manalo. Sana meron silang makuha Supra or Charm or something, kasi parang alam mo yon, ako para sa akin, para kung kunyari manager na ako sa isang company tapos nag-resign ako or alam mo yon,
or something tapos mag-a-apply ulit ako. Parang ganun yung feeling, di ba? Or yung parang may-ari ka ng company tapos nagsarado yung company mo tapos mag-a-apply ka ng ibang work to be parang back to zero eh. So parang yun lang. So it's just, this is my personal opinion and observation, and sana manalo yung mga paborito natin. Alam naman natin meron tayong paborito, sari-sariling paborito, but this is just my personal opinion. Wala tayong sasabihin kung sino yung pinaka, but yun yung ating masasabi sa mga newbies, may potential at saka mga veteranas. O yun lang. Thank you very much for watching, guys, and I hope you guys stay safe. And again, this is Roderick Cruzabala mula sa Dubai.